Eto na ang pinakahuling alas na trade ni Curry. Tapos mukhang hindi na nga po maitatago pa ng kahit sino. Kumbaga sisingaw at sisingaw nga po ang usok. Nauna na nga pong i-trade ng Warriors ang fan favorite na si Kevon Looney. Marami nga pong ayaw sana sa trade na to, pero mukhang may pasabog o bawi rin naman ang pamunuan ng Dubs at mas matindi pa ang ipapalit nila dito. Hindi nga po matatapos ang off-season na to nang hindi gagawa ng malaking move ang Golden State. Nakatutok nga po ang lahat sa team nila Curry dahil mukhang slowly but surely nga po ang gagawin nila ngayon. Paniguradong matutuwa ang mga fans nito pag nagkataon at malamang na hindi na rin nga po papayag pa ang Warriors na masilat muli sila, lalo na nga po kapag dumating na ang playoffs. Paano ba naman kasi mga kapatid, abot hanggang sa buwan nga po ang gusto nilang mangyari para lang pakawalan nila si Kuminga. Hindi nila to basta-basta papakawalan kung walang tamang player o asset na katumba sa dinevelop nila ng gusto na batang-bata pa na si Kuminga. Madaming kupunan ng pumila para lang makuha nga si Kuminga. Nandyan ang Miami Wizards at Pelicans at itong Kings na inoffer si Devin Carter na may kasamang 2 second round pick, pero lahat nga po ng yan rejected ng Warriors. Hanep ang gustong mangyari talaga ng Dubs bago nila pakawalan si Kuminga. Eto na nga po at mukhang dito sila sa Utah makukumbinsi dahil may kasamang first round pick sa offer nila at higit sa lahat batang manlalaro rin ang kasama sa offer. Hindi na nga po tayo magpapatumpik-tumpik pa si Taylor Hendricks, ang batang isasama ng Jazz para lang makuha si Kuminga. Kasama nga po ang first round pick dyan. Yan nga po ang plano talaga ng Warriors at mukhang handang-handa ang Utah sa gustong makuha ng Warriors para lang nga po kay Kuminga. Aside nga po kay Al Horford na matunog na ding makukuha ng Warriors. Mismong si Curry na rin nga po ang nagpapahiwatig sa mga post niya at eto pang batang manlalaro na si Hendricks ang pambawi ng Dubs para sa mga fans. Pero mukhang ang pinupuntirya nga rin po dito ng Warriors ay itong first round pick na asset na makukuha nila sa Jazz. Medyo malala rin nga po ang naging injury ng batang to. Talagang nabali rin ang paa niya sa simula pa lang ng season. Pero 21 anyos nga lamang din po si Hendricks at paniguradong makaka-fully recover to. Katulad na nga lamang din nila Paul George at maging si Kevin Durant. Ganun pa man, pwede rin nilang i-develop to ng gusto dahil batang-bata pa. Tapos ang pinaka-target din nila na first round pick nangyari rin, di ba? Talagang advance nga rin po kung mag-isip ang Warriors team. Laging may second option kung sakali mang pumalpak ang plano. Ganito rin talaga mag-isip ang mga dati ng kampiyon sa liga, di ba? Samantala LeBron at Bronny trade sabay. Diyos ko po, atat na nga po ang lahat at gusto nang malaman kung talaga bang aalis si Lolo sa LA. Una na nga pong nagbigay ng clue si Shams Charania na si LeBron at Lakers. Mukhang maghiwalay na nga po talaga sa loob ng 2 buwan. Marami nga pong hindi makapaniwala sa sinabi niya, pero malakas na rin ang kutob ng mga fans antimano na eto rin talaga ang gagawin ni LeBron ngayong off-season. Matagal na rin nga pong lumabas ang balita na hindi na maganda ang relasyon nila LeBron at LA. Ang dahil nga po to sa maling move na ginagawa ng pamunuan. Hindi coincidence sa mga post na ginawa ni LeBron. Kapag nga daw ganito, tiyak na may malaki ring binabalak si Lolo. Lalo na't papatapos na nga rin po ang karera niya, di ba? Biruin mo ba naman mga kapatid, hindi lang nang dahil sa mukhang dinamdam niya talaga ang pag-trade ng LA kay AD, kundi tila wala na ring respeto ang Lakers sa kanya. Maraming factor ang nakita ng mga analysts. Simula nga po yan sa hindi nag-all-in ang LA noong 2023 to 2024 kung saan pwede nilang makuha nga po sana si DeJounte Murray o Zach LaVine. At dito sa biglang pag-trade nga po kay Davis para kay Luka, mukhang dito nga po mas lalong nainis na si Lolo. At eto nga po ang kinakatakot niya dahil halos tila wala nang pake ang LA sa kanya. Si Luka na nga po ang bida sa team na to at eto nga po ang pinaparamdam din ng team sa kanya. Biruin mo, mas una pa nga pong nakaalam si Luka na binenta na ng owner ang Lakers. Naalaman na nga lamang po ni LeBron to kung hindi pa siya sinabihan ng representative niya dahil ni walang tawag mula sa owner o kahit sino sa pamunuan na mangyayari to. Kaya alam na nga po ng lahat na mukhang gumaganti rin si LeBron at meron din siyang mga pahaging na nalalaman na lang rin ng team sa mga post niya. Walang contact na nagaganap ngayong off-season sa kanila at mukhang isasama rin yata ni Lolo ang anak niya. Naku po, talagang may hidwaan nga po ang lumalabas dito kila Jokic ng Denver. Pwedeng mapunta si LeBron. Kapalit nga po dyan sina Jamal Murray, Darren Holmes, Peyton Watson at 2028 first round pick swap. Tiyak nga po na hindi magugustuhan to lalo na ng mga solid fans ng Lake Show. Nabigyan nga po sila ni LeBron ng isang titulo kahit papano, pero malamang hindi nila gugustuhin na umalis na lang basta si LeBron sa kanila nang malaki ang sama ng loob. Alam naman nga po natin sa liga, lahat
nga po pwedeng biglang mangyari rin, di ba?